Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Tila totoo pala ang kasabihan, ang sinungaling ay tila kapatid ng magnanakaw at walang lihim na hindi mabubunya. Tapos itanggi ng House Speaker Martin Romualdez at Saldico ang kanilang kinalaman sa di umano'y pagkontrol sa bilyones na pondo ng bayan. Ito ang nakakagulat. DepEd Secretary Sani Angara tila inilaglag at nahuli umano mismo sa sariling bibig at aksidenteng pinangalanan si Romualdez at Saldico. Pero bago natin simulan ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga uploads. Ilan na patunayan na mismo ng pangalawang Pangulo na si Sara Duterte na hindi gawa-gawa lang o imbento ang kanyang mga inilabas na mga testimonya na dalawang tao lang di umano ang kumukontrol ng bilyones hanggang trilyones na pera ng buong Pilipinas at hindi lamang dokumento ang magpapatunay dito dahil kahit na mismo ang kasalukuyang DepEd Secretary ngayon na si Senator Sani Angara ay tila nadulas di umano, nahuli sa sariling bibig at aksidenteng naibuking at napatunayan na tila tama talaga ang naging inilabas na mga pagbubunyag at mga testimonya noon ng pangalawang Pangulo na di umano'y hawak lang ng dalawang tao ang bilyones at trilyones na budget ng buong Pilipinas at ito di umano ay walang iba kundi ang nasabing Speaker of the House na si Martin Romualdez at Congressman Saldico. Sa ginanap na Teachers Day sa Quezon City, tila aksidenteng nasambit at pinangalanan ni Sani Angara ang pangalan ni Saldico at Martin Romualdez nang pasalamatan nila ito dahil ito raw ang dalawang taong nag-increase ng budget ng DepEd sa appropriation fund nito ng 2025 at ito rin ang dalawang taong nabanggit din ng pangalawang Pangulo na di umano'y may kontrol sa bilyones na pondo ng kaban ng bayan. Kaya matapos tila madulas ang dila ni Sani Angara nang sabihin nitong sana daw ay dagdagan di umano ni Romualdez ang budget ng Department of Education kung saan si Sani Angara na ngayon ang tumatayong secretary matapos nitong palitan ng pangalawang Pangulo na nag-resign bilang DepEd Secretary ay eto na raw marahil ang kumpirmasyon at naging ebidensyang lalabas umano laban kina Martin Romualdez at Saldico at tila magpapatunay rin na hindi imbento ang testimonya noon ng pangalawang Pangulo kung saan tahasan nitong pinangalanan ang dalawa na di umano'y kumukontrol sa bilyones na pondo ng taong bayan kaya't gano'n na lamang raw siya pinag-initan at ilan sa mga dahilan kung bakit siya nagbitiw bilang kalihim ng Department of Education. Hindi nakalusot si Sani Angara. O, di ba? Kahit anong sip-sip mo, Sani Angara. O, di. Nakatikim ka rin. Basahin natin. Sad to learn that both houses of Congress have decided to decrease by 12 billion the budget the President proposed for DepEd for 2025. Di ba? Na, sumipsip pa to kay Romualdez. Wa-effect din. Oh, di ba? Ramdam mo na, Sani Angara. Ha, ramdam mo na si VP Inday Sara. Wala ding nangyari sa pagkasipsip mo. Alam mo, Angara, pag buwaya, wala yan silang pakialam dyan sa DepEd, PhilHealth, di ba? Wala silang pakialam dyan. Ang pakialam ng mga buwaya, ayuda. Kasi doon sila makakakurakot. Doon sila nakakanakaw ng mabilis sa ayuda. Wala naman silang pakialam dyan sa DepEd eh. Kaya buti na lang talaga nag-resign si VP Inday Sara. Now we know. And Angara, now you know.
Matapos lumabas ang balitang ito, ay hindi naman nakapagpigil ang taong bayan sa mundo ng social media na magbigay ng kanilang mga komento at hinaing sa usaping ito. At ayon pa sa kanila, Diyos ko, kawawa ang Pilipinas. Huli kayo ngayon. Umamin na mismo si Sani Angara. Sa kanyang bibig mismo nanggaling. Grabe, ito ang sampal at patunay na hawak talaga ni Tamba at Saldi ang pondo ng buong Pilipinas. Harapang garapalan nito. Kung magtagal ito, lulugmok ang Pilipinas sa kahirapan. Nasayang lang talaga ang mga pinaghirapan ng dating Pangulong Duterte. Kawawang Pilipinas. Hindi yata na-oryet si Angara. Dapat lahat ng nasa kamera pinasalamatan niya para hindi obvious si Tamba at Saldi. Ayan tuloy, huli sa sariling bibig nito mismo nanggaling. Kasi naman, pwede naman niyang pasalamatan lahat ng mga mambabatas na sumuri sa budget ng DepEd. Pero nag-special mention pa kasi, booking tuloy. Natotoo ang sinabi ni BP na sa huli, sila pa rin ang nasusunod sa budget ng Pilipinas. Wrong move, Angara. Grabe na talaga, garapalan na talaga sa bibig na mismo ni Angara nanggaling. Kontrolado talaga nila ang budget ng bayan. Kaya pala walang katapusang ayuda ang pamudmod ni Tamba sa taong bayan. Kawawa talaga pag di nila kaalyado. Ginugurgur nila. Ang dami ng lumabas na balita. Benenta na nila ang gold reserve at ang mga properties ng gobyerno. Gusto talaga nilang walang itira. Kaliwat kanan na talaga ang korupsyon sa gobyerno ngayon. Akala siguro ninyo na forever ba kayo dyan sa pwesto. Tandaan nyo, hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Unquote. Nakabang ang milyong Pilipino sa bawat hearing ng ating Quad Committee Wow. at Good Government Committee. Wow. Naging sumbungan ang Kongreso ng mga kababayan nating naghahanap ng katarungan, solusyon sa mga katiwalian. Kailangan lang nagsimula na rin ang hearings ng ating Quinta Committee. Tayo natin maghanap ng solusyon kung paano pababain ang presyo ng bigas at iba pang bilihin. Ba't ka ba hinihingal? Hingal na hingal ka? Sabi niya, nakaabang ang milyon-milyong Pilipino sa Quadcom. Yes! Nakaabang talaga kami. Di ba? Nung dumalo si Tatay Digong, abang na abang ang buong Pilipinas. Di ba? Actually, nakita ng buong Pilipinas paano tinusta ni Tatay Digong ang mga alipores mo. Pansinin mo. Tambi, pansinin mo. Yung ibang hearing na wala na si Tatay Digong, may nanonood pa ba? Konti na lang. Kasi, yung sinasabi mong milyon-milyon ang nakaabang sa Quadcom at sa hearing, dahil yon kay Tatay Digong. Putrages! Proud na proud talaga siya sa ayuda. Basahin natin ang sinabi ni Mr. President. Sa mga kontra sa ayuda, handang ipakita ng administrasyong ito kung saan napunta ang bawat sentimong inilaan para rito. Wow! Lahat ng programang ito ay may totoong benepisyo. May totoong resibo. Walang notice of disallowance mula sa Commission on Audit. Anong totoong benepisyo ang makukuha dyan, tambaloslos? Once lang naman yan. Yan na yun? Yan na yun? Yan na yung proyekto nyo? Yan na yung ipinagmamayabang nyo? Ayuda? Yaks! Grabe talagang pagkapiling nitong hinayupak na to. Akala mo, yan na yung the best. Akala mo, maganda na yan. Diyos ko, yung mga paayuda nyo. Bakit? Lahat ba ng Pilipino nakakabenepisyo at nakikinabang yan? Sa palagay mo, tambaloslos, sa 2,000, sa 3,000 ang makukuha ng mga Pilipino dyan sa sinasabi nyong ayuda, makakapagpabago ba yun ang buhay ng Pilipino? Sa 5 kilong ibinibigay nyo, okay na yon? Tang-igit mo. Dapat ang mas tutukan nyo, edukasyon, libreng edukasyon, at para sa kalusugan yon, pataasin ang benepisyo para sa kalusugan yon. Maganda yon. May kabuluhan, hindi ang ayuda mo. Grabe to mga lods. Halatang halata na ang pinakamalaking budget ang DPWH. Panoorin natin.
Strange, di ba? Nakita mo ba yung budget? Ang pinakamalaking allotment, DPWH! Dinagdagan Abay pa. talaga nga na alam na this, ha? Alam na this. Bakit? Malaki na. Dinagdagan pa. Oh my God, parang hiyang-hiya naman May tayo. problema ba tayo doon na hindi education ang may pinakamalaking budget at DPWH talaga ang may pinakamalaki? Kaya nga po sabi ko, ito ata yung pinaka-corrupt na budget, hindi po ba? Dahil hindi lang tinanggalan ng subsidy ang health, hindi lang binigay yung budget na para sa edukasyon. Itong DPWH na hindi nang hihingi ng dagdag na budget, binigyan ng additional 280 plus billion pesos. Nakikita naman natin yung performance ng DPWH na kahit yung mga flood control project na sinasaksak sa kanya, hindi niya natatapos. Tama. Pero tuloy pa rin binibigyan ng napakalaking pondo. Imaginein mo ang DPWH na hindi naman humihingi ng dagdag pondo, tinaasan nila. Alam na this. Kasi naman, ang ibang mga kongresista, sila din ang kontraktor. Kalsada nga mga lods, hindi maayos-ayos. Yung flood control na palpak. Grabe to mga lods. While tayo ay nililing lang nila sa mga quadcom nila at sa mga walang kwenta nilang hearing, hindi natin napapansin, ito na ang nangyayari. Ito na ang nangyayari sa budget sa 2025. Grabe. Tignan mo ha. Proposed sa House of Representatives, proposed is 16.3 billion. Pero pagdating sa BICAM ratified, 33.67 billion na ang idinagdag sa budget ng House of Representatives. 16.3 billion. Iba din itong mga buwaya. Sa Senate naman, ang proposed is 12.8 billion. Sa BICAM ratified is 13.9 billion. Tumaas ng 1 billion. Grabe. Ang Office of the President, di ba, ang proposed is 10.45 billion. Itinaas into 15.8 billion. 5.4 billion ang itinaas. Ang Judiciary, 61.6, di ba? And tumaas ng 62.1 billion, so 430 million. Ang unprogrammed, Diyos ko, ano ba to? Diba? So, ang dinagdag is 375 billion. Ito ang grabe, DPWH! Diyos ka! Ang mga kontraktor, mga kongresista. Patayan na tayo. No? Nininegosyo nila. Diba? From 898 billion, naging 1.1 trillion! Pastilan, grabe, ang itinaas is 214 billion. Wala. Masayang-masaya ang mga buwaya. Masayang-masaya ang mga kongresista kasi sila naman ang mga kontraktor niya. Patay na tayo dyan, no? Sus, Diyos ko, ito, yung DepEd from 748 billion, no, sa ratified, naging 737 billion na lang. Ayan, ito ang mga ibinawas. Ang mga binawasan, ang DepEd, ang DSWD, ang DOTR, ang Department of Agriculture, nako. Ang DHSUD, ang MUP pension, di ba? Ang mga personal benefits, AFP modernization. Ang calamity, Diyos ko, at saka PhilHealth. Oh my God, no? Tignan nyo yung priority. Tignan nyo yung priority ng gobyerno. Nakakalungkot mga lods, no? Sobrang nakakalungkot talaga. Yung DepEd na importante, yung Department of Agriculture, importante din yan. Wala. PhilHealth, napaka-importante. Wala. Diyos ko, nakakasuka. Basahin natin ang statement, bagong statement ni Senator Amy Marcos about sa 2025 BICAM. Basahin natin.
Minabuti ko munang maghanap ng mga papeles at dokumento bago sana magsalita at magbigay ng reaksyon. Ngunit sa kasamaang palad, lahat kami ay nangangapa sa dilim. Walang mga detalye o paliwanag ni walang konkretong numero. Ang tanging hawak ko ay ang ilang datos ng DSWD na talagang nilapastangan, lalo na itong PhilHealth. Ganun pa man, sinisigurado ko sa taong bayan na hindi ako pipirma sa kahit anong papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report niyan na nagsusulong magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto para lamang dito sa AKAP na tinutulan ko na. Paano naman ako pipirma sa blankot kulang-kulang na papel? Nananawagan ako sa aking kapatid, ang ating mahal na Pangulong Bongbong, kung mahina ang aking boses mag-isa, ngayon nawa ay marinig mo ang sama-samang sumamo ng taong bayan. Nung ikaw ay nagsona, nagsabi ka ng mga proyektong dapat unahin. Ngayon, sinusuway ka ng ilang taong akala mong makabubuti para sa iyo at sa bayan. Nakikiusap ako, pakitutukan mo ang isyu ng pondo at budget at ipaalala na ang pakikialam ng mga mambabatas sa ilang departamento at sangay ng gobyerno ay labag sa batas at sa konsensya ng tao. Ayaw kitang mapahamak, ayaw kong mabigo ang pamamahala mo. Mag-ingat tayo sa mga pinagkakatiwalaan at pakinggan ang boses ng taong bayan para sa kapakanan ng mas nakararami at nangangailangan. Dito nyo makikita mga Lodi Cakes na meron talagang nagsusulsol, meron talagang nagmamanipula, 'di ba, sa gobyerno natin ngayon, at hindi iyan ang presidente. Yung mga nakapaligid sa kanya. And Senator Amy na mismo ang nagsabi. Grabe mga Lods, no? 'Di ba? Kumbaga, talagang darating pa sa point na ganito na makikiusap si Senator Amy kay President BBM. Ano ba talaga si President BBM? Manhid ba talaga siya? Hindi ba talaga siya nakakaintindi? Hindi ba talaga siya nakikinig sa mga, 'di ba, sa mga totoong boses at hinanain ng mga tao? Sa aking mahabang karanasan sa pagsusuri ng budget, this is talaga naman a very, very bad budget. Matindi ang pagkarismaya ni Senator Amy Marcos sa kinalabasan ng panukalang pambansang budget ng Pilipinas sa susunod na taon. Inihalimbawa nito ang mas mataas pang pondo na inilalaan para sa Department of Public Works and Highways o DPWH kaysa Department of Education. Muli rin itong pinuna at tinuligsa ang ayuda sa Kapusang Kita Program o AKAP na wala naman sa bersyon ng Senado, pero pagdating sa BICAM report ay bigla na lang sumulpot. Ako'y kinakabahan. Mas alam ito ni Secretary Bersamin, ano? Article 14, Section 5 ng ating Constitution, the state shall assign the highest budgetary priority to education. Bunsod nito, nais ni Senator Marcos na ibalik na lamang sa BICAM ang budget para maayos ang mga dapat na ayusin na probisyon. Ito ay labag sa konstitusyon, labag sa ilang batas, at labag sa damdamin at pangangailangan ng tao. Grabe ngayon mga Lords, no? Kasi kahit labag sa batas, labag sa konstitusyon, di ba, nakasaad sa batas na dapat edukasyon ang may pinakamataas na budget, na which is ngayon, hindi na yun nangyari, no? Ang DPWH na ang may pinakamalaking budget. Pero bakit itong mga nasa gobyerno, hindi nila alam yan, no? Or sadyang talagang nagbubulag. Grabe itong mga Lords. Naalala ko pa dati during election. And actually, kahit nung hindi pa election, lalo na nung inilibing na sa libingan ng mga bayani ang tatay ni Mr. President. Grabe, no? Lalo na itong si Kiko Pangilinan. Grabe sila kung sumumpa sa mga Marcos. Grabe talaga kung ano-anong mga pinagsasabi. 'Di ba? Sila pa nga mismo nagsabi na katakot-takot ang nangyari dati. Walang kapatawaran ang nangyari dati. Tapos ngayon,